Ang sumunod na nakasama ni Herlene ay ang sea diver na si Steve. Ang pagsisid sa dagat ay hobby at propesyon na rin ng lalaki. Kumikita ito ng milyon sa mga nakukuhang treasures sa ilalim ng dagat bukod pa sa yaman ng pamilya nito na prominente sa Davao. Sa simula ay plano talaga ni Herlene na gamitin din dito ang charm at flirtation na ginamit niya sa ibang nakadate. Pero nang mapatitig siya sa mga mata ng lalaki, the man had the kindness, gentlest eyes na hindi niya magawang paglaruan. Ito ang tipo na gugustuhin ng babae na gawing best friend kaysa boyfriend. Ang kanilang kwentuhan ay nauwi sa mas maemosyong paksa nang may aminin nitong isang bagay. Herlene, I'm gay. Sa pag-amin nito ng totoong pagkatao, sa kalaunan ng kwentuhan nila, pati siya ay nakapaglahad na rin ng mga personal na saloobin. Ang tungkol sa tiyahin at sa mga kapatid ay naihinga niya sa lalaki. Maliban na lang dinadala sa dibdib na malaki ang kinalaman ni King. Simple lang palang problema mo. Nakakaintinding sabi nito. Kailangan mo lang ay rich husband para makuha mga kapatid mo. Dito sa club namin ay click na click ka sa lahat. Naengkanto ang bawat miyembro sa ganda mo. Maski ako, nung nagkataong straight ako, ay liligawan na din kita. For sure sa ilang araw na inilagi mo rito, may natipuhan ka na rin kahit isa sa members ng club. Matamlay nang umiti ang dalaga. Meron pero maraming complications. Hindi pwede. Complications? Why? Do you need a backgrounder? Pwede kong isa-isahin ang katangian ng mga iyan. Kanino mo ba gustong simulan ko? Let me see. Si Ivan? Mahusay ang negosyo niyan. Stable at talagang malaki. Seryoso ang pagbibigay tips ni Steve. Si Ivan? Hindi ba papalugin ang negosyo niya? Naalala niya iyon ng tip na yon na kay King. Nanlaki ang mga mata nito. Never! Mabentang mabenta sa mga Arabong equipment na minamanufacture niya para sa paghukay ng langis. Hindi nga nakakapag-produce ang factory niya. May order na ang Saudi. Tumaas ang kilay ni Herlene, pero lihim lang. Si Philip, totoo bang pareho mo rin? I mean, gay din ba siya? Malakas ang halakak ni Steve sa tanong niya. Si Philip? Gay? Imposible. Kung gaano kadalas magpalit yun ng brief, ganun din kadalas yun magpalit ng nobya. Sigurado ka? Salubong ang mga kilay niya. Positive. Siguradong tugon nito. Habang pabalik sa rest house ay pinag-iisipan niya kung paano makakaganti kay King. Nang wala pang pumasok sa ideya niya ay hinarap na lang niya ang paghahanda para sa susunod niyang interview kay Timothy, ang may chain automobile store sa Davao at Manila. Hindi kasali sa listahan niya ang prospect si Timothy. Alam niyang malapit na ito ay kasal sa babaeng nagngangalang Mia. Sa unang araw pa lamang na ipinakilala ito ay naririnig na niya ang pangalan ng nobya nito. Pero itutuloy pa rin niya ang interview rito para hindi maging katakataka. Nang bumaba siya para harapin si Timothy, nandun na naman si King sa hallway, nakasandal sa dingding. San ka pupunta at mukhang masyado kang nagmamadali? Tanong nitong nakangiti. Kinutuban siya sa ngiting iyon. I have an interview with Timothy, if it's any of your business. Ang ngiti ay naging malapad ng ngisi. Not anymore, you don't. What do you mean? Ako ang magsasubstitute para kay Timothy. Parang bulkan na sumabog na naman ang galit sa dalaga. Ano? Napanalunan mo na naman ba ako sa golf? Sa anong score na naman ngayon? Sarkastikong usig niya. Kumindat si King. Hindi golf. This time, I won you with a full house. Queens and 4. Tukoy nito sa poker game. Ah, ganon. O sige, ano pang hinihintay natin? Halika na sa porch. Doon na nakaset ang table, hindi ba? Malambing na sabi niya, saka ay kinawit ang kamay sa braso nito. Pagdating sa porch ay nilambingan niya ulit ang boses. King, I'd like to have some iced tea.
Pwede mo ba akong ihingi sa maid? Huwag ka magtatagal ha. Maghihintay ako sa'yo rito. Yumuko dito at hinalikan siya sa pisngi. I'll be back in a flash. Nang bumalik ang lalaki matapos ang ilang minuto ay dala na ang iced tea. Naghihintay naman si Herlin sa porch. Ibinigay nito sa kanya ang inumin na nasa mataas na baso. Lalo kang pinapaganda ng liwanag ng mga bituin. Puri pa nito nang makalapit sa kanya. Salamat, pero narinig ko na yan sa tula yata ni Florante, King. Yes, love. Sa tingin ko, may napili na ako sa mga mayamang nandito. I think Philip is an utterly charming man. Did you know that he invited me to visit his ranch? Latag niya ng bitag. Talaga? Naging alerto ang tono nito. Yes. Pinagapang niya ang isang daliri mula sa t-shirt nito pababa sa waistband ng pantalon nito. Sigurado ka ba na talaga na bakla si Philip? Oo naman. 100% sure. Kaya kalimutan mo ng bisitahin ang rancho niya. Masasayang lang ang oras mo. Hinila niya ang waistband ng pantalon nito at ibinuhos lahat ng iced tea sa loob. Sinungaling. Pati baso ay pinasok niya sa loob ng pantalon saka iniwan ng lalaki. Nahugot na ni King ang baso sa loob ng pantalon. Pero sa iced tea na nandoon at gumagapang ngayon pababa hanggang hita ay wala siya magagawa kundi hintaying makatapos iyon. Damn, bakit ba hindi pa tight jeans ang naisuot niya? Luminga siya. Mabuti na lang wala si Banjo. Kung nagkataon, pangalawang pagpangansyaw na naman ito sa kanya. Pero nang may marinig siyang hagik-hikan ay lalo siyang napamura. Hindi lang si Banjo ang palapit, kasama pa nito si Alfonso. Parehong abot tayo nga ang ngisi ng dalawa. Ang lamig siguro ng pakiramdam niyan, sabi ni Alfonso. Ano bang nangyari at palagi kitang nahuhuling natatapunan ng drinks sa loob ng pantalon? Ano ba yan, pinsan? Bagong trip mo? Some kind of a fresh? Don't say another word, not another friggin' word. Matalim na banta ni King. Nakakalokong pinagdikit ni Alfonso ang mga labi pero si Banjo ay patuloy na nahangisi at nagpapaalala. Sinabi ko naman sa'yo, lahat ng kasinungalingan mo, sa'yo rin bubwelta. Mabuti pang sabihin mo na kay Herlin ng totoo bago siya tuluyang mawala sa'yo. Huminga siya ng malalim. Gusto lang naman niya talaga ay makitang ibigin siya ni Herlin nang hindi nito nalalaman ang totoo niyang pagkatao. Pero paano kung tama na nga ang sinasabi ni Banjo? Paano kung maunahan siya sa isa sa mga lalaki dito sa club? I guess you're right. Sasabihin ko na sa kanyang totoo ngayong gabi. Aaminin ko na ang totoo kong pagkatao. Kung kakausapin ka pa niya. Pananakot ni Banjo sa nakitang galit at ginawa ni Herlin kay King kanina. Kung kakausapin pa niya ako? Pag-aalala nga niya. Bumaling siya kay Alfonso. Alfonso, my dear cousin, bakit hindi mo nalang ibalatosahan ang schedule mo kay Herlin sa dinner mamaya? No way! Tanggi nito, umiling ng sumunod-sunod. Damn it, Alfonso, name your price. Bilang dinner companion ay walang maipinta si Herlin kay Alfonso. With his dark hair and eyes, he was every bit as handsome as his older brother. Baka nga higit pa. Sa binata ay tila parating magaan ang atmosphere na parang kahit anumang bagay ay hindi nito pinoproblema. More wine? Tanong nito, hinawakan ng bote. No more for me, thanks. Pero kung gusto mo pa para sa'yo, ay okay lang. Isa lang talaga ang limit ko. 2 kapag may okasyon. Hindi naman ako pala inom talaga. Naalala niya si Banjo na ayon kay King ay lasenggo. Mabuti naman at hindi pala nahawa rito ang kapatid. Interesting. Para nakakakita siya ng pag-asa sa lalaking kaharap. Ngumiti siya rito. Tell me more about your potato chips factory. San ba location nito? Bukas niya ng paksa para tumagal pa ang kanilang gabi at marami silang malaman sa isa't isa. They talked about potato chips, about Davao. Ang unang karanasan nitong magpalipad ng helicopter. Everything. Ikinuwento rin ni Herlin ang kanyang trabaho.
Mga nakakatawang ginagawa nila ng mga kaibigan. At talaga namang pareho silang bumabalaghit ng tawa sa istorya ng bawat isa. All in all, their dinner was a smashing success. Except for one thing. Panayang singit ni King sa isip niya. Ang maramdaman niya rito na pilit nilalabanan, itinatabi. Pero lalo namang nagwawalang lumabas. Sa mga lalaking miyembro sa club, kahit sa kaharap na si Alfonso ay hindi niya natatagpuan ng magic na hinahanap. Ni Tinkle or Tiny Sizzle of ay wala. Kaya King lamang niya iyon natatagpuan at nararamdaman. Nashock ang dalaga. Nagtagumpay si King na makasingit sa atensyon niya, sa puso niya. At ngayon, lahat ng plano niya sa pinupunta rito sa Davao ay nakatakdang masira. Something wrong, Herlene? Tanong ni Alfonso. Napansin ang agam-agam niya. Pagkatapos ng lahat-lahat ng pagpapagod, hindi na naman naisip ang nanalo. Puso ang nasunod sa kanya. Tumindig siya. I'm sorry, Alfonso. Masakit ang ulo ko. Maiwan muna kita. Kaagad siyang tumalilis at iniwan ang binata. Habang pabalik ay umaalingaw sa kanyang katotohanan. Walang pupuntahan lahat ng pagkapag-date niya sa mga lalaking mayayaman dahil una nang nakapwesto roon si King. Sa hallway na salubong niya ang binata. Nang makita niya ito ay lalo niyang binilisan ng lakad at tinakbo na ang papunta sa silid habang patuloy naman ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Pagdating sa kanyang silid ay inilak niya ang pinto. Ilang segundo lang ay kinakalampag na iyon ni King. Tinatawag pa rin ang pangalan niya. She did not want to see him. She did not want to talk to him. Sinira nito lahat ng ipinunta niya rito sa Davao. Mula sa pagpapakasandal sa nakasaradong pinto, unti-unti siyang napaupo sa sahig. Sinira ni King ang mga plano niya. Hindi siya umibig kanino man sa mayayamang lalaki nang narito. She had fallen head over heels in love with King, and he was nothing but a poor chainsaw sculptor. Bakit siya ganito katanga? Tinungo niya ang kamat na higa. Itutulog na lang niya ang revelasyon sa sarili. Pero nakidilat pa rin siya at hindi dalawin ng antok. Sa loob ng isang oras ay pabiling-biling lamang siya sa kama. Nag-iisip kung anong dapat niyang gawin. Isa lamang ang sagot. Hindi talaga siya nakatakdang maging milyonarya, magkaroon ng mansyon at kung ano-ano pang bagay. Hindi rin siguro nakatakdang mabawi niya ngayon ng mga kapatid. Kailangan niyang maghintay ng ilan pang panahon. Umiibig siya kay King. Kung kinakailangan doon sila makisiksik, tumira sa bahay ni Lolo Ogie, wala siyang magagawa. Makakasurvive pa rin siya. Bumangon ng dalaga. Kinuha ang roba sa tabi at isinuot. Pupuntahan niya si King sa silid nito. Sasabihin niya ang nararamdaman dito. She loved him. Kahit ano pang plano niya, si King ang mahal niya. Binuksan niya ang pinto at nagulat na makitang naroon pa rin si King. Nakaupo ito sa sahig at nakasandig sa dingding ang ulo. Mukhang hapo at haggard. King? Tumingala ito sa kanya. Inialok niya ang kamay. Come inside. Parang himalang nabura kaagad ang hapo sa mukha ng binata. Napakaganda ng ngiti nito ngayon. Bago pa may masabi ulit si Herlene ay nakatintig na ito. Kaagad siyang ikinulong nito sa mga bisig. Herlene, I love you so. I love you too. Inilayo nito ang sandali ang mukha niya at pinagbasdan. Say that again. I love you. Mahigpit siyang niyakap nito. Sobrang higpit na hindi halos siya makahinga. Hindi mo lang alam kung gaano katagal kong hinintay marinig na sabihin mo iyan. Sa isang iglap ay binuhat siya nito. Bumalik sila sa loob ng silid niya. Sinipa nito ang pinto para sumara. Sinimulan siyang halikan nito habang papalapit sila sa kama. This time, no protest came from her. In total abandon, binayaan niyang sumunod na mga nangyari. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.